mga techniques para hindi kayo makagat ng aso. Ito alam niyo pag nakagat kayo ng aso, syempre pagdating niyo sa ospital, gagamutin kayo. Pero dapat tuturuan kayo kung paano kayo hindi makagat ng aso. Kaso hindi, pag nakagat na kayo ng aso, saka kayo tutulungan hanggang magagamutin kayo. Sabi nga nila, invention is better than cure. Anong invention? Prevention. Prevention. Prevention is better than cure. Ito techniques. Meron tayong 3 techniques para hindi makagat ng aso. Ito, tinuro pa sa akin ng lolo ko. Yung lolo ko, panday. Nagtitinda ng itak yun. Never pang nakagat ng aso yun sa tanang buhay niya. Pero hindi ko alam kung ano kinamatay niya. Huwag niyo na tanong. Okay. Una, kapag araw, pumasok ka sa eskinita na maraming aso. Araw hindi gabi. Iba pa yung technique sa gabi. Sa araw kasi, ang technique dyan, para hindi kayo makagat ng aso. Ano mo, maraming tumatulog na aso nyo. Sisigaw lang kayo. Sisigaw kayo ng taho. Ganun. Taho lang sisigaw nyo. Parang, may nabalitaan na ba kayong nakagat ng aso na magtataho? Hindi, wala. Kasi, kilala nila yung magtataho. Kilala na ng mga aso yung mga magtataho. Pag araw, eto, kapag gabi naman, ang isisigaw nyo ay, tama si ate, balot. Magbabalot. Balot! Ganun lang. Kasi nga, kilala ng mga aso yung magbabalot pag gabi. Okay. Tatanungin sa akin, ano yung pangatlo? Okay. Ito yung pangatlong pinaka-importante. Yung pangatlo, ito yung pinakamahalaga. Ang tip ko sa inyo na pangatlo, kailangan mas mabilis kang tumakbo dun sa mga aso. Tandaan nyo yan. Kailangan mas mabilis kayong tumakbo dun sa mga aso. Yun yung pangatlo kong tip sa inyo. Kahit na hindi nyo magawa yung una sa pangalawa, pero yung pangatlong tip ko sa inyo, na kailangan mas mabilis kayo sa asong tumakbo, hindi kayo madadali nun. Sabi ko sa inyo, 100% yun. Subok na subok ko yun. Di ba? Try nyo.